Hello everyone, my name is Emil and ngayon ipapresent ko naman sa inyo yung isa sa mga latest na gawa namin, ang PowerCell Tamaraw. So si Tamaraw, as you can see, kakaiba na naman ang disenyo niya. Bakit? Kasi hindi nga makontento sa previous designs namin. Gusto namin pa siya i-improve, gusto pa namin mas pagandahin pa, kaya ito kinalabasan niya. So ito ay PowerCell Tamaraw, meron siyang 3.8 kWh of lithium iron phosphate na nasa loob nito. Meaning, kung meron kang 2 horsepower na aircon na gusto paganahin, gagana yon for 3 hours and 50 minutes. So ganun siya kalakas. So pwede ito sa mga pang-backup na pambahay. In case magkaroon ng brownout, gusto nyo i-connect ito sa main panel, walang problema. And nasa loob naman ito ay isang 3,000 watt pure sine wave inverter. Pag sinabi natin pure sine wave inverter, kung ano yung lumalabas na kuryente sa outlet ninyo, yun din ang nilalabas nito. Which means safe and secure yung mga sensitive electronics ninyo, radyo, speaker, at kung ano pa man. Ganun siya kaganda. Plus, yung nakikita nyo dangal dito, ito ay Wi-Fi lang. So, if meron kayong Wi-Fi sa bahay at gusto nyo ma-monitor yung power consumption, yung energy production, pwede nyo ikabit ito. Ma-monitor nyo sa inyong phone, which is papakita ko later on. Then, as you can see, meron tayo dito ng dalawang breakers. Isang pang battery breaker, ito yung main breaker na nakakonect mula sa battery papunta sa lahat ng outlets and input. Then, dito naman yung controls natin for solar, for AC output, input. Yon. So, lagyan natin na ito again for additional safety naman ng kanyang stem. Then, doon sa baba, makikita nyo naman ay yung LCD. Yung LCD nito ay dito pinapakita lahat ng needed malaman sa battery, like yung voltage, yung current, temperature, at saka yung state of charge, kung ilang percent pa ba siya. Then, meron tayong control dito na pang main switch, tsaka yung switch for the inverter. Then, let's go to this side naman. So, this side, makikita natin lahat ng outputs, no? So, starting with the AC output dito sa taas. So, dito i-connect yung lahat ng mga outlets ninyo. Up to 3,000 watts pwede. So, kung meron kayong water pump, meron kayong 2 horsepower aircon, plancha, washing machine, kahit ano pa yan. Basta hindi sabay-sabay, goods na goods yan. Then, meron din naman tayo dito na input natin, no? So, nandito yung kulay dilaw na solar input, capable of up to 3,000 watts din as long as naka-series siya. So, meaning 5 piraso, 100 watts panels in series. Pwede nyo ikabit dito. Then, syempre, meron siyang USB port with USB-C. Then, yung regulated na DC ports natin. So, for DC fans, DC light, Wi-Fi routers, pwede. Then, AC input na kaya mag-charge up to 20 amps. Actually, pwede siya up to 80 amps. Pero for safety, binabaan namin to 20 para hindi masunog yung wires, no? Ang kagandahan din nito, pwede siya mag-act as a UPS. Meaning, halimbawa, nakakonect dito si desktop, si laptop, o si CCTV. Tapos ito naman, nakakonect sa outlet ninyo. So, once fully charged na yung battery, hindi na siya mag-overcharge. Mananatili lang siya on standby. Pag nag-brown out, o nawala na kuryente, automatic lilipat siya sa battery. Hindi nyo mararamdaman na lumipat siya sa battery. And of course, pwede rin pagsabayin si solar and si AC. Gaano katagal mag-charge from solar? So, kung meron kang 3,000 watt, mga nasa around 2 hours or 1.5 hours kung maganda pa ang sikat ng araw. Then, kung sasabayan mo pa ng AC charging na 20 amp, fully charge mo yung system in less than 1. So, ganun siya kaganda. Pero I highly recommend na gumamit kayo ng solar panel. Wag sa AC. Kasi sayang, libre ang kuryente ng araw. So, doon naman sa kabila, wala naman kayong makikitang iba, kundi ventilation lang naman siya. And then, ayun, meron siyang gulong at meron siyang handle, no? So, ang bigat nga pala nito ay I think is around 40 kilogram. Almost kasing bigat na nakaban ng bigas. Pero mas magaan pa rin ito compared sa mga batteries na pang lead acid o yung pansasakyan. Sobrang bigat talaga. Then, of course, meron din naman tayong Bluetooth app. Meron tayong app for Android. Meron din tayong for iOS. And of course, kung meron kayong laptop or desktop, pwede nyo rin siya ma-monitor sa web using Google Chrome or Microsoft Edge or Brave browser. So, pwede nyo natin i-enroll ito. Ma-access nyo din. Tapos, ma-access nyo rin yung mga trouble niya. Like for example, nagkaroon ng short circuit, may mag-a-alarm dito. And of course, bukod doon, meron din sariling Bluetooth app monitoring. Yung
battery. Ibig sabihin nun, pag gusto nyo ma-monitor yung performance ng battery, yung health niya, ay makikita nyo doon sa Bluetooth app na ipapakita ko dito sa screen na to. So, again, yun ang aming portable power station na si Tamaraw. This is our biggest power station as of the moment, no? So, kaya namin mag-build up to 10 kilowatt hours of power station. Pero sobrang laki na nun, no? Hindi na kakayanin ng ano lang, simpleng pagulong-gulong lang, no? Pero again, ayun lamang ang gusto ko i-share sa inyo ngayon. At ito ay isi-ship na natin sa ating client. So maraming salamat sa inyo, sir, sa pag-order sa amin. At kayo din naman, if gusto nyo magkaroon ng ganitong power station or gusto nyo na yung mga budget-friendly na power station like si PowerCell Punay at iba pa, or gusto rin na customize sa power station, just send us a message and we'll cater to your. So, yun lamang. Hanggang sa susunod. Paalam!